Hello po mga kababayan, greetings po sa inyo kung saan po kayo naroroon. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Ang ating pong tatalakayin sa episode nito ay, again, may kinalaman dun sa lupa, sa titulo, no? Na minsan nag-aalter po ng muhon, kung tawagin, o boundaries, inililipat yung mga muhon. At dahil dito kung minsan pagkalipat, maaaring in good faith or in bad faith, ay nakaka-encroach o kumakain ng property, portion ng karating na property. At dito kung minsan kakaroon ng problema kasi yung iba naman, basta na lang patayo ng bahay o nagpader doon sa lupa. Yung pala, nakasakop na ito doon sa lupa ng iba. So, ito po ang ating bibigyan daan sa episode na ito. Kung paano kung kayo yung karatig na landowner at kayo ay nabawasan o kayo ay naka-encroach, ay ano ba dapat ang gawin? Lalo na kung kayo ay nakapagpatayo na ng pader o nakapagtayo na ka ng bahay, nakasakop naman pala ito sa lupa na inyong karatig na landowner, na co-owner ninyo. So, ito po medyo malaking problema po yan pag hindi po kaagad na-solve kasi lalo pa kung ang lupa o mga tinanim dyan, medyo lumaki na o tumagal na ng matagal na panahon at hindi ito na-discover or hindi ito nabigyan ng pansin. Okay po. Meron siyang lupa. Ang pagkaalam niya, lupa niya yun. Kasi nung binili niya yung lupa, matagal na silang nandun at ang ginawa niya, napatayuan niya ng bahay yung lupang iyon. Kasi sa paniniwala niya, sa kanya talaga yung lupa. Okay? Ngayon, nung matapos na yung bahay, he found out na yung lupa palang tinatayuan niya, hindi pala kanya. Ito pala ay doon sa kanyang karatig na lupa. Ngayon, gusto ng may-ari ngayon ipatanggal yung kanyang bahay. Pwede po yan. Tanong dito ngayon pwede bang gawin yun? Ano kanyang gagawin? Kung kayo yung nagpatayo ng bahay doon, ano ba ang inyong karapatan? Okay? Ano din ba ang karapatan nung may-ari ng lupa? Okay? Ito pong usapin ito ay depende yan kung ikaw bilang nagpatayo ng bahay o nagtanim ng puno o ng crops, kung kayo ay may tuturing na in good faith. Builder or planter or sower in good faith sa ilalim ng Article 448 ng ating Civil Code. Okay. Ano ba yung builder or sower in good faith? Sabi natin kanina, kung ikaw ay merong paniniwala na sa inyo talaga yun, in good faith ka, isa yan sa definition. Ang criteria, kung ang pinagbabasehan ng batas natin, kung kayo ba ay maituturing na in good faith. Halimbawa, kung kayo, pero kung lupa po ninyo ay titulado yan. Okay? Titulado ang inyong lupa. Ngayon, nagkamali kayo ng pagtayo ng bahay doon. Kayo ba ay considered na in good faith dahil pagkaalam ninyo ay sa inyo yung lupa tinatayo ng bahay? Ngayon po, pag pinasorbe po yung inyong titulo, ang lupa ninyo base sa inyong titulo, at mapapatunayan po, okay, na yung inyong tinatayong bahay ay hindi doon sa iyong titulo. Ikaw ngayon ay maituturing na, ikaw ngayon, yung may-ari ng lupa ay maituturing na builder, landowner in bad faith. So, ikaw naman ngayon, kung halimbawa, walang titulo yung lupa mo, okay? Naniniwala ka na yun, okay? Naka-tax declaration lang, okay? So, ikaw may ituturing na builder in good faith. Pag ikaw may ituturing na builder in good faith, okay? Bakit nga pala may ituturing ng builder in good faith? Yung may-ari naman ay landowner in bad faith. Kasi po, naka-register po yung kanyang lupa, may titulo po siya, di ba? Yung mayroon po kayong titulo, naka-register po ito sa Register of Deeds, ating Torrent system. Meron pong, ito po there is a constructed notice to the whole world sa third parties na itong lupang ito yung boundaries ng aking lupa. So, because of that constructive notice rule, na alam mo pala, di ba presume, na alam mo kasi ikaw may-ari ng lupa, may titulo ka. Alam mo yung boundaries, technical description ng lupa mo. Pero, nagpatayo ka pa rin ng bahay doon, o nagpader ka, nalabas sa property mo, ay ikaw ngayon ay maituturing na landowner in bad faith. So, ikaw ngayon ay maituturing na builder in bad faith. Pag ganyan, pag kayo po builder in bad faith, maituturingan, ay pag builder in bad faith po kayo, alam ninyo na hindi sa inyo yon, ay wala pong kayong karapatan na manatili doon, pwedeng ipaalis po yan. Di ka pwedeng bayaran, di mo pwedeng mapilit yung may-ari ng lupa na bayaran kayo doon sa bahay. Okay? O nagpatayo ka ng pader. Pwede pong ipag-demolish po yun. Tandaan po natin, for as long as yung nagpagawa, okay, nagpader, nagpagawa ng bahay, nagtanim ng puno, ay considered na
considered na in bad faith, naku po, wala kayong makuhang karapatan dyan. Okay? Ang maaari lang ninyong ma-reimburse doon sa may-ari ay yung mga necessary expenses na inyong na-incur for the preservation of the property. Pero doon sa inyong pinatayong lupa, pinatayong bahay o pinaming yung puno, kung kayo considered na builder in bad faith, ay wala po kayong makukuha. You are not entitled to any compensation, and the owner of the property can demand that you demolish at your expense whatever has been built, planted, or sowed in his land. Kung kayo may tuturing na builder, planter, or sower in bad faith.